Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, higit 50 Chinese militia vessels namataan sa Rizal Reef. 105 taong gulang na lola patay matapos ma-hit and run sa Occidental Mindoro. Big-time fuel price hike sa susunod na linggo posibleng mangyari dahil sa pagbaba ng presyo ng piso kontra dolyar. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nasa mahigit 50 Chinese maritime militia vessels ang namataang iligal na nagkukumpulan sa Rizal Reef sa West Philippine Sea, Kamakalawa ayon sa Philippine Coast Guard o PCG. Ito ang pagkukumpirma ng PCG matapos silang magpadala ng 2 vessels at 1 aircraft kahapon sa Rizal Reef. Namataan ang mga ito 130 nautical miles sa coast of Palawan at nasa loob mismo ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kwenestyon pa ng mga tauhan ng PCG sa pamamagitan ng isang radio challenge ang iligal na presensya ng mga ito sa katubigan ng Pilipinas, ngunit wala silang nakuhang sagot sa mga ito. Ang mga Chinese maritime militia ships ay wala namang mga armas, ngunit ginagamit ito ng China upang ipakita ang kanilang malakas na presensya sa pag-angkin ng teritoryo sa WPS. 105 taong gulang na lola ng isang content creator ang namatay matapos ma-hit and run ng isang motorsiklo Kamakalawa sa barangay Cabacao, Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Nangyari ang insidente isang araw matapos magdiwang ng kanyang kaarawan si Rosalina de la Rosa o mas kilala bilang Lola Apong. Ayon sa investigasyon, naglalakad pa uwi ang biktima sa madilim na kalsada ng kanilang barangay nang bigla na lamang itong bundulin ng isang motorsiklo na agad ding tumakas sa pinangyarihang lugar. Nanawagan naman ang pamilya ni Lola Apong na sumuko na sa mga otoridad ang suspect kasunod ng insidente. Big-time fuel price hikes ang posibleng nakaabang sa mga motorista sa susunod na linggo dahil sa pagbaba ng palitan ng piso kontra dolyar. Base sa trading data ng Department of Energy o DOE Oil Management Bureau, maaaring tumaas hanggang 2.50 pesos hanggang 3 pesos ang kada litro ng gasolina. 4.30 pesos hanggang 4.80 pesos naman ang itataas sa diesel, habang 4.25 pesos hanggang 4.40 pesos naman sa presyo ng kerosene. Kahapon nga nang magsara sa 57.45 pesos ang palitan ng piso sa dolyar na pinakamataas mula pa noong Lunes. Samantala, nanawagan naman ng DOE sa mga oil companies na i-extend ang discount sa mga public utility vehicles para maibsan ang epekto ng fuel price hikes. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.